Mga kamorkada, eto na po, live sa Good Time to ngayong Wednesday ang ating kasama. Dahil shoutout sa ating mga kamorkada dyan sa Bulacan. Nag-aabang na sa ating singer-songwriter live sa Good Time to. We have Nick Santos. Nix, good morning! Good morning po! Ayan, Nix, batiin mo muna mga kamorkadas natin dahil ang dami na nag-aabang. Nakita mo naman kanina kung napakinggan mo ilan sa mga fans mo talagang inaabangan ka na. Kaya batiin mo na ang ating mga kamorkadas Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo nanunood ng ating Good Time to episode. Hello po sa mga ka-prod team namin dyan. Yes! Mula illegal settlers, mula sa friend hanggang mo. Pati po sa mga friendship po natin dyan. Hello, Kerubin, Jenry, kila Ami, and then, syempre, sa banda namin, Ago. Yun. Ayan, present na present pala ang everyone. At syempre naman, diba, kakaiba yung parang look mo today with your hair. Kaya ano bang tawag sa hair na yan? Hombre. Hindi ko po alam. Yeah. Parang peekaboo po siya, nasa ilalim yung white. White po talaga yan. Medyo na-stress lang po ako recently sa mga ganap, kaya nag-blue po ako bigla. Oo, ang isa sa mga talagang go-to natin pag stress ay pagkain. Kaya naman, thank you so much for joining us at for sure excited ng mga kamorkada to know more about you, Nix. Kaya pag-usapan na natin yung music career journey mo. Saan ba ito nagsimula? Nagsimula po ito. Actually, sabi ko po, try ko lang po. Parang gusto ko magkaroon ng music video na ipopost sa TikTok. And then, parang sabi ko, mag-start muna ako sa yung mga mumurahing studio lang. Pero parang sabi ko, since na ipopost ko na lang rin, and gusto ko, unang recording ko, unang music video ko, quality na. So, umanap ako magandang studio. Until now, sila pa rin yung nagpo-produce ng music ko. And then, nagpasa ako sa mga music label. Tapos si Mabuhay Music yung pinaka-una na nag-respond sa akin. Nakuha yung song ko sa under ng music label ko rin nila. Actually, hindi ko naman po gusto sumikat or what. Pero yung music kasi parang nagiging therapy ko. Lahat ng mga broken-heartedness, lahat ng kilig, lahat simula kahit nung 10 years ago pa, 11 years ago. May ipon lang siya sa kanta. So, sabi ko, why not produce it na lang. Kasi sayang, sabi ko, nakatenga lang. Parang nagsimula na doon sa desire mo na parang music video na gusto mo. Ikaw ba? Kasi alam tayo, laki tayo sa mga music videos ng mga paborito natin mga artist. Sino ba yung nag-influence? Sinong artist yung nag-influence sa'yo na, ay, parang gusto ko rin gumawa ng music video? Actually, favorite ko po sa lalaki, si Juan Carlos. Tapos sa babae po, si Janine Berdin. I guess nakapag-influence rin sa akin. Pero unang-una talaga, grabe talaga yung kay, kay Juan Carlos. Na-inspire ako na music is not just music, it's art talaga. It's a form of art. So, all in talaga. So, parang kung binibigay nila yung best nila, although hindi naman ako ganun kagaling, pero kung ano yung best na kaya ko, di ba, in a form of art, I will express it, I will make it. Basta yung best na kaya ko. Yun yung reason kaya ako yung nag-direct lahat. Kasi parang yung standard na gusto ko. And gusto ko yung music kasi is naka-align sa, yung lyrics, yung music, sa message ng music video. So, minsan, actually lagi, pagka magpo-produce kami ng music video, nakaupo ako katabi ng editor ko in 4 hours. Natatapos namin yung music video, isang upuan. Ganun ako kabantay sarado sa editor ko. Pero kamusta, Nick? Overall, sa pagiging hands-on? Masaya po. Masaya na makakapagod na masaya. Siyempre sa umpisa parang ang dami na idea, pak, ganyan. So sinusulat ko muna siya para organize. And then, hindi ko siya alam na talent ko pala siya, pero na-discover ko simula nung nag-produce ako ng music video, na-discover ko na talent ko rin pala mag-direct. Lumabas yung creativity ko na hindi ko alam meron pala ako noon pagdating sa mga gantong bagay. As a talented person ka talaga dyan na side mix. one woman show, diba? Or jack of all trades, kumbaga. Alam yung mga kasuot-suotan. At talagang it proves then how artistic you are. At syempre naman, diba, with the genre you have that may pop rock energy ka with mga melodic na mga themes ng mga song mo. So, paano mo ito binabalansa naman and paano mo na-come up ang ganitong klaseng feels? Gusto ko lang po kasi maging bilang ako.
hindi ko kilala kasi dati yung sarili ko. So parang nag-start ako na, ano ba ako? Boyish ba ako? Girly ba ako? So nag-try ako magkikay-kikay until yung na-meet ko yung band ko. Sa kanila ko na-express yung totoong ako. So parang na hindi ko pinapakita sa mga ka-churchmate ko, hindi ko pinapakita sa ibang friends ko na pinapakita ko sa iba na minhin, ganyan. Hindi naman sinasabing hindi decente, pero kumbaga pag As a sweet girl. nasabi ko kasi sa mga boys. So yung mga friends ko talaga until now, kahit na isang dekada na kami ng banda ko, mula high school pa lang ako, yung iba doon kasama ko na. Sanay ako na one of the boys, pero hindi naman ako lesbian or something. Pero kumbaga komportable ako kasi lahat rin ng kapatid ko lalaki. So that's why minsan parang mas komportable ako sa group ng boys. Ngayon, so parang doon lumilitaw sa style ko kung may pagka-rock. Actually, mas mahilig ako sa music ng rock. And then, at the same time, may halong feminine. Kasi, yun ako eh. Yun ako. I'm a feminine, pero at the same time, I'm cool. Ganun ko na-accept yung sarili ko. And before nagtatry pa akong mag-adapt sa mga style, sa mga modern style. Pero, na-realize ko hindi ako to eh. So parang recently, di ba, parang pare-pareho na yung style ng mga kumakanta, isa na lang yung mga boses. Sabi ko, hindi ako to. Hindi ako sasabay sa uso. Kahit na hindi sila makarelate sa genre ko or sa style ko, kahit unique pa, sabi ko, magiging ako. I-express ko lang bilang ako kasi sinulat ko yung kanta through my emotions. So parang i-deliver ko siya bilang ako rin. So kumbaga honest lang, maging totoo lang sa sarili. Yun. At least 'di ba, yung gusto mo napapakita mo dito sa craft mo. And congrats dahil yung ikaw na gusto mo ipakita, na release mo na with your single, eto na ang Move. Okay. So eto pa, paano ba nabuo ang kantang to, Nix? Si Mu, marami pong story si Mu, sa totoo lang, halo-halo. Ay, marami tayong oras, Nix. Kwento mo yan. Yes po, may halong personal, pero may halo ring idea na pag pinakinggan mo siya, makaka-relate yung marami. Kasi hindi lang siya para doon sa mga relationship, para din siya sa mga nasa situationship. So makaka-relate dito kasi dumating din kasi ako sa point na sa isang relationship. Parang meron pa ba? Kasi walang I love you, walang kiss, walang hug. Sabi ko, baga sa tagal ng relationship, baka meron, baka wala din. Pero meron din naman sa atin, marami sa atin na nagwa-wonder na, for example, may friend ka, nararamdaman mo na may gusto siya sa'yo, ikaw rin gusto mo rin siya, pero hindi kayo nag-uusap. So parang mag-wonder ka, baka meron, baka wala. So nandun tayo sa part na urong sulong, patay buhay. Ano ba talaga, nako-confuse ka na? I guess, for them to express their feelings and to feel na they're not alone, kapag ka narinig nila ito, makaka-relate sila. At the same time, mararamdaman nila, ay, parang ako to. Ma-express nila yung bagay na hindi nila ma-express. Yun. Naku, saan ba kasi naghugot ang mga storya na to, Nix? Sa personal ba? Or sa mga umaaligid na mga storya? Saan mo hinuhugot yung mga ganitong klaseng story? Dahil for sure, marami naman talagang makaka-relate. May friend po ako sa Cavite na na-meet online sa TikTok na may husband siya na ang tagal na nila, siguro 9 years na sila. Pero I guess parang nung kinasal sila 5 years. Tapos hindi umuwi sa bahay nila. Parang once a week or minsan twice a month lang siya umuwi sa bahay. Tapos sa dorm lang siya nakatira. Dahil ang dahilan, malapit lang, yun daw yung malapit sa work. Tapos parang nagkakaroon siya ng wondering na, mahal pa ba ako nito? Parang umaasa siya. Parang ginagawa niya lahat para yung husband niya to make him stay. Ganun. And then, meron naman ako isa pang friend from Quezon City na 9 years. 9 years din. Hindi ko alam kung anong meron sa 9 years, pero pareho silang 9 years. Yung isa naman, 9 years na silang magka-talking stage. Tapos,
So, parang hindi niya rin magets kung bakit hindi nagiging sila. Alam naman nila na mahal nila yung isa't isa. Tapos nag-abroad na lang si Guy. Ayun. So, Grabe. So, parang may mga close nag-join ko siya together sa isang song. Yeah, may mga Okay. close encounter with the same kind of story at talaga namang ginawa ng isang kanta ni Nick Santos. Oo. Uy, pero ikaw, kasi di ba, Nix, nakwento mo sa amin na ito yung mga ilan sa mga experience mo na mga kakilala mo, di ba? Yung mga na-share. Pero ikaw ba, going back sa kanta mong Moo, kasi nga, di ba, ang Moo, baka. So, ikaw ba rin yung tipo ng tao na maraming tanong na baka sa buhay? Or based talaga sa observation mo, sila na yun? May halong ako na may halong sila. Nadya ko talaga yung lyrics ng song to confuse the listeners para hindi magmukhang personal na atake sa akin. Okay. Eto akong tao, parang may mga bagay ako na hindi ko ino-open sa iba kasi parang I don't think na makakatulong sila kung meron akong ganong problem, ganyan, tapos i-open ko sa kanila. So, ginagawa kong diary yung song. So, ayun. So, meron din. Meron po akong meron rin siyang personal. Okay. Yes. I think that's a good thing for Nix, no, na nailalabas niya yung mga feelings, mga questions, yung mga baka niya in a song. Correct. Pero paano naman yung mga kamorkadas, kapamilya natin, Nix, na naghihirapan sila dahil ang dami na nilang baka na mga Yan. tanong. So may advice ka ba kung anong gagawin nila sa buhay? Before, nag-wonder din ako ng baka. And then, one time, I confronted the person. Alam mo yun, kaysa mabuhay ka sa regret na meron ba o wala, kausapin mo yung tao. Diba? Kaysa paabutin, hindi kagaya no, na paabutin mo na ng 9 years. 9 years. Okay. Mahirap yung paabutin mo ng 9 years. So, importante talaga yung communication. Kasi kung mag-uusap kayo and then hindi naman pala kayo magiging official, yung person mo is hindi naman pala magiging matapang to take risks for you. It's better na, alam mo yun, at least alam mo na yung sagot sa baka. Alam mo na yung gagawin mo. Pwede mo siyang iwan or what. Pero kung medyo medyo marupok, bahala ka dyan, magstay ka, paabutin mo rin ng 9 years. Ayan tayo sa Morupo. May Yes. ka-exemption talaga sa mga marupok eh. Talagang Oo. kino-consider. Oo. Siyempre naman. Pero ito na nga, Nix, para sa ating programa, sa good time to. Dahil nga sa single mo na Moo, di ba? Kasi nga, Moo baka. So, eto na. Dahil meron kaming ginawang challenge para sa iyong single. Ang ating Baka Challenge with Nix Santos. Okay. Eto lang, kailangan mo lang kumpletuhin ang mga sumusunod na sentences na ipapakita namin na may statement na baka. Yes. So, yun lang gagawin natin dahil alam namin, Nix, nakita namin ang iyong Facebook page, official fan page, na ikaw ang nagtatanong sa mga tao ng kung ano bang baka nila. Ngayon, ikaw ang tatanungin namin, Nix. Kaya ready ka na ba sa Baka Challenge, Nix? Ready? Okay. Right. Okay, dito tayo sa first baka question natin. Go, MJ. Yes, kumpletuhin mo lang, baka makuha ko ang gusto ko ngayong Pasko kung... Nako, ano yan? Baka makuha ko ang gusto ko ngayong Pasko kung aayain ko yung person. Charot. Ganon. Oo. Siyempre, kung gagawa ko ng step, ayun. Ayun. Uy, pero in fairness, alam mo, yung question actually, ang naisip namin, bagay, regalo. Pero ikaw agad person, Nix. Doon tayo sa gusto natin yan. Pero kung sa regalo naman, Nix, kung gawin natin regalo, baka makuha kong gusto kong regalo ngayong Pasko. Kung blank. Notebook lang kasi yung gusto ko. May kasi ako sa notebook kasi ginagawa akong diary tapos doon ako nagsusulat ng mga kanta. So, siguro ayun, makukuha ko yun kung may magre-regalo sa akin ng notebook. Yan! Sure, meron yan. Diba? Apaka-simple naman ang gusto lang pala ni Nix ngayong Christmas.
Oo. Diba? Sana Pero si Nix wala yung mabunod. Sana si Nix yung mabunod ko pag Pasko. Di ba kasi pag diba? exchange gift, problema tayo minsan kung ano ibibigay doon sa kasama natin. So, at least, di ba, si Nix, Pero oo, laban na laban siya para ayain yung gusto niya correct. makasama yung Christmas. Correct. Saan ba yung Correct, Christmas Nix. dinner? Yung Saan Noche mo Buena. yayain? Ayun. Sa kompleto lang yung family, ganun. Pero ayun, kung balita ko magpo-probinsya daw, so baka alone ulit tayo sa bahay. Oh, Tapos, Okay. pero ayun, God willing, kung ano yung will ng Lord, okay naman ako. wow. Tawagan mo Okay. kami kung mag-isa ka lang sa Christmas. Magbi-video Correct. call tayo. Samahan ka Oh, namin ni Bong. yes. Pero ito na next. At least nagawa mo na ating first statement. Ito naman sa ating second statement. Kumpletuhin mo to, Nix, para sa ating Baka Challenge. Baka malilibre ako kung blank. Baka malilibre ako kung may pera. Pera yung sabi. Di ba? O, Hindi. so practical lang tayo. Kadalasan, Okay naman ako. yes, alam naman natin gusto libre, happy talaga, diba? So ano yung mga bagay na happy ka kapag nililibre, Nix? Oh, basta gusto ko yung kasama ko, either friend or kahit sino. Basta, ayun, kahit na, alam mo yun, street foods lang kami. Basta, alam mo yun, kahit long walk, kahit na nagko-commute. Hindi kasi ako yung parang malaki yung group of friends. Parang paisa-isa lang, isa, dalawa, tatlo. As long na ikaw yung gusto kong kasama. Ayun, okay sa akin. Kahit na ano yung ilibre mo sa akin, kahit na street food pa yan, tusok-tusok or ano. Actually, nai-enjoy ko rin naman siya kasi di naman ako maarte sa food. All around ako sa pagkain. Uy, eto nagko-comment na sa ating Facebook Live si Kerubin Anastasio Cruz. Surely sa mga kainan, food trip is live, sabi niya dito sa ating Facebook, sa MRE Manila. Andiyan din si Kyle Dancho Nunez na always, Yes. most participative sa mga pa-challenge natin. Ayan. Baka pwede to si Kyle Dancho daw kasama mo this Christmas. Okay. Yan. Uy, So, may isa pa tayo. Ayan. May isa pa tayong na. statement, Nix. Kompletuhin mo lang. Baka magustuhan ako ng crush ko. Kung... kung ano? Ha? Ano, baka magustuhan ako ng crush ko kung malalaman niya na yung mga song is para sa kanya. Ayun! Plus points ka Kaya dyan. lyrics ko doon, pambihira ka naman, nakailang kanta na ako. O, diba? At least, Swerte naman ang crush na yan. na-express mo creatively, Nix, na, uy, pakinggan mo yung kanta, ikaw yung tinutukoy dito, uy, ganyan. Kulat na lang gano'n, diba? Pero, diba, ang ganda nung sagot mo doon, Nix, kasi at least, diba, kung mapapakinggan niya yung kanta, in fairness. So, Nix, nalagpasan mo ang ating Baka Challenge. Grabe. Thank you so much for being a good sport. Maraming salamat. At natuwa kami sa mga sagot mo, in fairness, Nix. Correct. Diba? At least napaisip din tayo ng mga baka natin at tayo na ang kukompleto kung ano yung mga statement or questions na sa utak natin yun. But of course, Nix, thank you so much at congratulations again sa latest single mo. So sa mga kamorkadas natin na gusto itong mapakinggan at syempre malaman pa mga updates mo in life, please invite mo ng mga kamorkadas natin. Thank you po. Ayan, meron pa akong guesting sa Edge TV Philippines. So, punta lang po kayo sa Edge TV Philippines Facebook page sa December 6. Live po rin siya. Live performance po siya. So, ayun, mapapanood niyo po ako doon. And also, please follow and like my Facebook page rin, Nix Santos Official. So, ito po yung spelling ng name ko. Nixx Santos. And meron din po akong TikTok, Nix Santos din, same name rin, and Instagram, Nix Santos. So, yun, follow niyo lang po ako doon. Pero most likely, active po ako sa TikTok. sa TikTok and Facebook, ayun.
Yes, So, at syempre MJ. dahil dito sa Good Time to, yung pangalan ng show natin. Kaya ang mahiwagang tanong, Nix, what is good time for you? Good time sa akin, di syempre gala. Ayun! Yes, gala is life. Oo. Yes. Ayan. So, nangangarap ako na makagala uli. Yun. Pero syempre yung may kasama naman, hindi naman yung yung mag-isa. Oh, Kaya na pag may magka-save na uli kasama, ng ideal place mong gumala pag may kasama. Gusto ko ng basta anything na merong food. Alam nyo na. Masarap mo kasama. Good time to. Yan. Thank you so much, Nix. Syempre, balik ka lang anytime kung may mga bago kang release at welcome na welcome ka dito sa Good Time to. Mga kamorkada, once again, we have here Nix Santos sa Good Time to. Thank you, Nix! Turn nyo na po move sa ating mga kamorkada, Nix. Maraming salamat for joining us.